Sa lahat, Panginoon, kami po'y nananalangin sa oras na ito. We thank you, Lord, sa salita po na iyong ihahayag. Panginoon, maging ako'y ma-amaze, Lord God, sa iyong sasabihin. Panginoon, ang bawat isa ay hindi maging pamilyar sa iyong salita. Amen. At Panginoon, matanggap po namin ito ng buo naming puso. Lord, buksan niyo po ang aming spiritual ears, ang aming mga puso, Lord. Ikaw, Panginoon, ang manguna. Ikaw po ang manahan, Lord, sa aming mga buhay. Lord, sa iyo po namin binabalik ang papurit pagsamba. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat na magsabi na, Amen. Ayan. Sige po, tayo po umupo. At kung meron po tayong dalang Bible, pwede po nating buksan, pwede po natin siyang gamitin. At ang ating pong notes, pwede rin po tayo magsulat. Sige po, sa gabing ito, ang ating pong title ay Seeking God as we reach our God-given destiny. Sabihin nga po natin, Seeking God as we reach our God-given destiny. Our God-given destiny. Ayan, amen. Sige, punta po tayo sa Proverbs 8, verse 17. Sabi po dito ng ating Panginoon, I love those who love me, and those who diligently seek will find me. Sabi po dyan ng Panginoon, minamahal ng Diyos yung mga tao na nagmamahal sa Kanya at yung mga taong nagsusumikap para siya'y matagpuan. Sabi po dito sa Tagalog, sige, punta po tayo sa Kawikaan. Proverbs 8:17 po. Ang sabi po dito sa Tagalog, mahal ko silang lahat na sa akin nagmamahal. Kapag hinanap ako ng masikap, tiyak na masusumpungan. Kapag po hinahanap talaga natin ang Lord na meron tayong diligent heart para hanapin ang Diyos, tayo po sa oras na ito, pwede po bang i-assess natin yung ating sarili? How do we seek God in our intimacy sa Panginoon? Paano ba tayo nagsisik? Paano tayo humahanap sa ating Panginoon? Are we diligently seeking God? Or basta na lang tayo nananalangin tuwing gabi? Basta-basta na lang tayo nagde-devotion? Ating ba talagang sinisik kung sino ang Diyos sa ating mga ginagawa? Ayan, meron pa po tayo, Jeremiah 29, verse 13. You will seek me and find me when you search for me with all your heart. Sabi dyan ng Diyos, siya po ay ating lubos na masusumpungan kung atin siyang hahanapin ng buo nating puso. Kasi ang Lord, naniniwala po ako siya hindi madamot sa kanyang presensya. Kung ang puso natin ay bukas sa Panginoon, kung tayo ay diligent, kung tayo nagsusumikap na hanapin yung presence ng Lord sa araw-araw ng buhay natin, hindi siya maramot para iparanas sa iyo. Amen ba? Amen. At dito po sa Amos 5:4-6, sabi dito, ito pa ang sinabi ni Yahweh sa mga taga-Israel. Lumapit kayo sa akin at kayo'y mabubuhay. Huwag kayong pumunta sa Bethel upang humingi ng tulong. Huwag kayong pumunta doon sa Beersheba, sapagkat ang mga taga-Gilgal ay tiyak na mabibihag at ang Bethel ay mawawalang kabuluhan. Ito po yung time na yung mga Israelita ay nagmamatigas sa Panginoon at namuhi po ang Panginoon sa mga Israelita. Pero makikita natin dito yung grace na meron ng ating Diyos sa mga taong to. Sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin at kayo'y mabubuhay. Kahit na yung mga taong yun ay talagang matigas ng ulo sa Diyos, sinasabi pa rin ng Lord, come on to me, lumapit sa akin at kayo'y mabubuhay. Bibigyan niya tayo ng life. Bibigyan ng Diyos yung mga taong ninambuhan. Ganoon rin po ang Panginoon sa atin. Lumapit lamang tayo sa Diyos. Seek the Lord diligently. Tayo po'y magsumikap na hanapin yung puso ng Diyos at bibigyan po tayo ng buhay ng ating Panginoon. At kung ano man po yung ating desire sa ating pong mga buhay, ay tiyak po na ito po'y itututo pa rin ng ating Diyos kung ito po'y kanyang kalooban. Amen po ba? Amen. Sabi po dito, in embracing our God-given destiny, we are about to face trials. Sa pag-embrace po natin, di ba yung ating team ay crossover, embracing our God-given destiny. We are about to face trials. Meron tayong mga mararanasan ng mga pagsubok. Meron tayong, for sure, mararanasan ng mga problema. Nung anniversary pa lang po, di ba, meron agad tayong naranasan na mga challenges, trials. At ito po ay part ng pag-embrace natin sa ating destiny. Amen? Naniniwala po ba kayo? Nasa lahat po ng pagkakataon na inaalaw ng Lord, ito yung part ng pag-embrace natin sa ating destiny. Part to ng journey natin. Kasi ang ating church, 6 years na po tayo, pero naniniwala ako marami pa tayong hindi napapagdaanan. Amen? Marami pa tayong hindi nararanasan. Amen? Kulang pa yung experience mo sa paglilingkod. Hindi pa to yung talagang
yung limit mo. Meron pa tayong maibubuga, meron pa tayong mararanasan, at ito ipaparanas sa atin ng Panginoon. Sabi dito, it is not an easy journey. Sabihin nyo nga po sa katabi mo, it is not It is not an easy journey. Hindi madali ang journey natin sa pag-embrace. Pag sinabi bang crossover, complacent na tayo after nun. Pag sinabi bang tumawid tayo, complacent na tayo, chill-chill na ba tayo doon? Hindi po. Kasi hindi siya madali. Kasi sa ating pagtawid tayo ay naglalakbay pa rin. Tumawid tayo at patuloy po tayo naglalakbay sa ating paglilingkod. At marami pa tayong mapapagdaanan. Maaring yung akala natin na pagdaanan natin nung mga nakaraan, iyon na yung pinaka-maximum na pwede nating maranasan sa paglilingkod ay hindi pa po. Amen ba? Kaya po ang Lord po tayo ay tinuturuan na magsik sa Kanya diligently kasi marami pa po tayong mga bagay na ating mararanasan sa ating buhay Kristiyano. Marami pa po ituturo sa atin ang ating Diyos. At gusto ng Lord, handa ka kapag nangyari yun. Gusto ng Lord, handa ang puso mo, handa ang spirit mo na malagpasan yung mga bagay na yun. Amen? Ayan, sabi po dito, kapag tayo nakaranas ng pagsubok, sabi sa James 1, 2-4, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Amen? Amen po ba? Sabi dyan, magalak tayo tuwing tayo dumaranas ng mga iba't ibang uri ng pagsubok. Katulad po kanina sa ating mga testimony, maraming mga trials sa ating buhay, pero tinuturuan pa rin tayo ng Lord, magalak ka tuwing dumaranas ka ng mga pagsubok. Magalak ka sa tuwing, inaalam ko na maranasan ng pamilya mo yan. Magalak ka sa tuwing naranasan mo ang mga bagay na yan. Eh sabi dito, dapat kayo magpakatatag hanggang wakas upang kayo maging ganap at walang pagkukulang. Kasi marami pa po nga tayo di bang mararanasan sa ating buhay paglilingkod. Marami pa tayong mararanasan sa mundong ito. Niniwala ko, ang mga kabataan po ngayon, marami pa tayong nararanasan. Ang mga nagtatrabaho, ang mga nag-aaral. Hindi lang hanggang dito yung journey natin. Meron pa tayong masigit na mararanasan. At ang Lord po ay hinahanda kahit mamamangha tayo sa gagawin ng Panginoon. Amen? Amen po. Sabi dito, sa ating pag-embrace ng God-given destiny, ang journey natin ay hindi madali. Ito'y darating po talaga sa punto na parang gusto mo nang sumuko. Darating yan sa punto na parang hindi mo na siya kaya. Pero ang Lord po, tayo po'y patuloy na inaahon, patuloy tayong pinapalakas, ina-encourage ng Panginoon na magpatuloy. Sabihin mo nga sa katabi mo, magpatuloy ka. Amen. Tayo ay magpatuloy po sa ating paglilingkod sa kabila ng mga nararanasan ng bawat isa, sa kabila ng paghihirap, sa kabila ng pag-uusig, ng mga pang-uusig, sa kabila ng kahirapan, sa kabila ng mga pagsubok po natin sa buhay. Ang tinuturo sa atin ng Lord ay magpatuloy tayo sa ating journey. Kasi nga, ina-embrace na natin yung ating destiny. Amen? Niniwala po ko ngayon, yung destiny natin ay malinaw na tayo tagumpay na, pero hindi lamang natin talaga alam yung journey na mararanasan natin. Hindi natin alam kung ito yung madali ba, ito yung mahirap, kung ano bang pagsubok yung iaalaw ng Lord. Pero patuloy po tayo nagtitiwala sa Diyos. Amen? Ayan, sabi po dito, 1 Corinthians 2 verse 9, subalit, tulad ng nahusulat, hindi pa nakikita ng mata o naririnig ng tenga, ni hindi pa sumasagi sa isip ng tao ang mga inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Sabihin niyo nga po, Amen! Amen! Hindi pa natin talaga alam. Hindi natin abot yung karunungan ng Diyos. Hindi pa natin naiisip yung mga bagay na pwedeng ibigay sa atin ng Lord. Kung sa tingin mo, yung naranasan mo ngayon ay best na, sa tingin mo, itong pinagdadaanan mo ay good na, hindi pa po. Kasi hindi pa sumasagi sa ating isipan yung gagawin ng Lord sa buhay natin. Amen? Hindi pa ito yung mismong pinaka-best. Kasi meron po ang Lord inihanda sa ating pinaka-mainam. Amen? May inihanda po ang Lord sa atin na ito yung best na nanggagaling sa Kanya. Sabi po dito, nakahanda na para sa atin ang pagpapala ng Diyos. What we need to do is to seek and obey Him. Nakahanda na po sa atin yung pagpapala na meron tayo. Ngayon lamang po, ang gusto ng Lord, ang gusto gawin ng Panginoon, ang gusto niyang gawin sa atin, ipagawa sa atin ay isik siya at sundin ang kanyang kalooban.
Isik po natin yung puso ng Diyos. Isik natin yung gusto niya para sa atin. Isik natin yung mga bagay na gusto ng Lord na gawin natin. At doon po natin makikita yung pagkilos ng Lord. Sundin lamang natin siya sa kabila ng mga problema, sa kabila ng pagsubok, sa kabila ng pinagdadaanan mo, sa kabila ng iyong nararamdaman, sa kabila ng emotions natin. Sundin lamang po natin ang ating Diyos. Amen! Ayan, hallelujah. Sabi po dito, in seeking God, number 1, there is strength. Sabihin nyo nga po, in seeking God, there is strength. Ayan, in seeking God, meron po itong kalakasan. Ano po sabi dito? Sa 2 Chronicles 16 verse 9. Sabi dito, for the eyes of the Lord range throughout the earth to strengthen those whose hearts are fully committed to Him. Ano po sabi dito sa Tagalog, sa 2 Chronicles? Ayan, sabi po dito, nagmamasid si Yahweh sa buong daigdig upang tumulong sa lahat ng tapat sa Kanya. For the eyes of the Lord range throughout the earth to strengthen those whose hearts are fully committed to Him. Alam niyo po, ang Panginoon siya ay nagmamasid sa atin. Hinahanap niya yung mga tao na talagang buong puso na hinahanap ang Kanyang presensya. Sabi dito, to strengthen. Kapag tayo po ay masikap na hinahanap ang presence ng Lord, ang righteousness po ng Panginoon, pinapalakas tayo nito. Amen! Pinapalakas po tayo ng Panginoon kapag hinahanap natin siya. Number 2, sabi po dito, there is knowledge and wisdom. In seeking God, there is knowledge and wisdom. Ano po sabi dito? Proverbs 2, 3-6. Sabi po dito, pagsikapan mong hanapin ang tunay na kaalaman. Pangunaway pilitin mong makita at masumpungan. Kung ito'y parang pila na iyong niminahin, malalaman mo kung ano ang kahulugan ng paggalang at pagsunod kay Yahweh. At mata mo ang kaalaman tungkol sa Diyos, sapagkat si Yahweh ang nagkakaloob ng karunungan. Sa bibig niya, ang kaalaman at unaway bumubukal. Ayan, sabi po dito, pagsikapan natin hanapin yung knowledge and wisdom. Pagsikapan po natin hanapin yung Panginoon. Kasi sa Lord, sa Kanya nanggagaling yung karunungan. Sa Kanya nanggagaling yung katalinuhan, yung ninanais natin. Kung tayo ay hindi, kung ikaw sa sarili mo, sa pag-aaral mo, sa trabaho mo, unahin po natin ang ating Panginoon. Unahin natin siyang isik. Everyday po ng ating buhay, isik natin yung Lord. Bago tayo pumunta sa school, bago tayo magtrabaho, isik natin yung Panginoon. Kasi sabi po dito, si Yahweh ang nagkakaloob ng karunungan, sa bibig niya ang kaalaman at unaway bumubukal. Sabi po dito, na kapag sinisik po natin ang ating Panginoon, sa Kanya nanggagaling yung karunungan. Kapag sinisik natin yung Diyos, siya yung nagbibigay sa atin ng kaalaman sa ating araw-araw na pamumuhay. Kung hindi po natin alam ang gagawin sa lahat ng ating mga ginagawa sa buhay, kung hindi natin maintindihan, tayo po ay lumapit lamang sa Panginoon. Amen po! Tayo po ay magtiwala lamang sa Lord. Kasi sabi dito, sa Kanya nagmumula yung wisdom and knowledge. Sa Kanya nagmumula yung kaalaman at hindi po tayo pagkukulangin ng Panginoon. Amen! Ayan. Number 3 po, una po, there is strength in seeking God. Number 2, there is knowledge and wisdom. Number 3, there is hope from God. Ang sabi po dito, sa Isaiah 49, verse 23, ang mga hari ay magiging parang iyong ama at ang mga reyna ay magsisilbing ina. Buong pagpapakumbabang yuyukot sila sa iyo bilang tanda ng kanilang paggalang. Sa gayon ay malalaman mong ako si Yahweh. Hindi mapapahiya ang sinumang magtiwala sa akin. Amen? Sabi po dito, hindi mapapahiya ang sinumang magtitiwala sa Panginoon. Ito po yung panahon na yung Jerusalem ay itinayo pong muli ng Panginoon. Ito yung nirestore na ng Lord, yung Israel. At dito po, yung mga Israelita, yung mga pinili ng Diyos, iniisip nila na nakalimutan na sila ng Panginoon. Iniisip nila na nakalimutan na kami ng Diyos. Yung nangyayari sa kanila. At sinasabi dito, hindi mapapahiya ang sino mang magtiwala sa akin. Amen po! Sino po dito nagtitiwala sa Panginoon? At hindi po tayo ipapahiya ng Diyos sa lahat ng ating ginagawa. Sa lahat po ng pinapagawa sa atin ng Lord. Isipin po natin na yung life group, yung mga gawain na pinagkatiwala sa atin ng Diyos ay ito'y ginagawa niya dahil ito'y business ng Panginoon. Amen! Hindi po ipagkukulangin ng Diyos yung ating mga buhay.
niya po sa atin. Isaiah 49 verse 23 po. At ito nga po yung panahon na yung mga Israelita na sabi nila na nakalimutan na kami ni Yahweh. Nakalimutan na kami ng aming Diyos. Pero sinabi ng Lord, nakakatuwa po yung sinabi ng Diyos. Sabi niya sa mga kanyang mga lingkod, hindi ko kayo nakalimutan. Kayo ay nakaukit na sa aking palad. At dito nga po, binibigyan ng Lord ng assurance yung kanyang mga anak na magtiwala sa kanya kasi hindi sila ipapahiya ng Diyos. At ganoon rin po tayo sa ating buhay. Ang Lord po hindi na tayo ipapahiya sa mga ginagawa natin. Ang Lord, yung mga ginagawa natin para sa Kanya, yung pagpapagal natin sa ministry, pagpapagal natin sa mga life group na hinahawakan natin, sa lahat ng ating ginagawa para sa Lord, hindi po tayo ipapahiya ng Diyos. Amen? Niwala po ba kayo na hindi tayo ipapahiya ng Panginoon? Amen? Tayo ay well provided, tayo ay secure, tayo ay safe at safe sa Panginoon. Hindi tayo ipapahiya sa mga tao at mamamangha po yung mga nasa paligid natin na grabe yung Panginoon natin kasi kahit anong ating napapagdaanan, ang Lord pa rin nag-sustain sa ating mga buhay. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Ayan, sabi po dito, those who seek Him are rewarded. Una po, in seeking God, there is strength. In seeking God, there is knowledge and wisdom. Pangatlo, in seeking God, there is hope from God. At pangapat po, those who seek Him are rewarded. Ibig sabihin yung mga tao na talagang nagsusumikap na isik yung Panginoon, yung mga tao na nagsusumikap na mapakiti ang Diyos, nagsusumikap na mabigyan ng kaluguran ng Diyos, tayo ay rewarded. Amen? Sabi po dito, Hebreo 11 verse 6, hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang wala pananampalataya sa Kanya. Pero mo yung katabi mo, may pananampalataya ka ba sa Diyos? Amen. Sabi po dito, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang magbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Siya yung magbibigay ng reward sa mga taong buong puso na nagsisik sa ating Panginoon. Yung Lord ang magbibigay sa iyo ng reward kung ikaw ay buong puso humahanap sa ating Panginoon. Siya yung magpaprovide ng pangangailangan mo in every aspect ng iyong buhay. Amen po ba yung pagsik sa Lord? Lahat ng aspeto ng buhay natin damay. Amen? Financially, breakthrough. Meron tayong breakthrough sa ating pag-aaral. Meron tayong breakthrough spiritually. Amen? Meron tayong breakthrough emotionally. Ang Lord po hindi na tayo pagkukulangin. Kaya ang nais lang ng Lord ay isip natin siya araw-araw ng buhay natin. Kasi ang pagsik po sa Lord, sabi dito, every time we seek God, we are reminded of what our purpose is. Sa Tagalog po, every time na ating hinahanap yung Panginoon, every time na hinahanap natin yung mga bagay na ikakangiti ng Lord, sabi po dito, tayo po ay nare-remind kung ano yung ating purpose. Sabihin mo, purpose. Sabihin mo, ito'y layunin. Every time na sinisik natin yung Lord, tayo ay humaharap sa Diyos, tayo ay nagiging humble sa harapan ng Lord. Every time na sinisik mo yung righteousness ng Panginoon, yung mga tamang dapat natin gawin na sinasabi ng Lord, tayo ay bumabalik sa purpose natin. Kaya yung mga tao hindi po na nagsisik sa Panginoon, lalo na sa mga Kristiyano, hindi nila alam yung purpose nila. Amen? Kung tayo ngayong araw, hindi natin nasik ang Panginoon, nakakalimutan kasi natin yung purpose natin. Amen ba? Sino na yung umaamin? Kahit sarili na lang. Na minsan nakakalimutan natin yung purpose natin. Amen? Minsan nakakalimutan natin kung saan ba tayo tinawag. Kasi nga hindi tayo nagsisik. Every time, hindi naman pwede na isang beses ka lang. Isang beses ka lang sa isang linggo manalangin. Isang beses ka lang sa isang linggo mag-pray, mag-devotion. Isang beses ka lang sa isang linggo magbukas ng Bible mo at feeling mo okay ka na doon. Buong linggo okay ka na. Hindi po ganon. Sabi dito, every time we seek God, we are reminded of what our purpose is. Tayo napapaalalahanan. Ano ba yung purpose ko? Kasi kapag ito ay ating kinaligtaan, kahit mga isang beses lamang, kasi sa mundo pong ito, marami tayong pwedeng mapagdaanan pwede tayong madistract. Kaya pag wala tayong, hindi tayo nagko-consult, hindi tayo nagsisik sa Lord, doon po natin nakakalimutan yung purpose natin. Amen? Doon natin nakakalimutan kung saan ba tayo tinawag ng Diyos. Nakakalimutan natin na ang Lord pala ay siya ang Lord na makapangyarihan sa lahat. Nakakalimutan natin magtiwala sa Panginoon kasi hindi natin nakakonsult yung buhay natin. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, ikaw ay magsik sa Lord araw-araw. Amen. Tayo po ay magsik sa Panginoon sa araw-araw ng ating mga buhay.
Kasi kung nalilimutan natin ang mag-seek sa Diyos, yung, alam niyo mo yung taos-puso talaga, yung talagang marundong na pag-seek sa Panginoon, yung talagang yung puso mo ay bukas, yung buhay mo ay bukas. Kasi minsan, baka yung ating panalangin, dahil po ito yung intimacy with the Holy Spirit, yung panalangin natin, thank you Lord, thank you po sa umagang ito, thank you Lord kasi ikaw ay mabuti, pero hindi mo sinisik talaga yung gustong ipagawa sa'yo ng Diyos. Hindi mo sinisik yung bagay, yung accurate na bagay na pinapagawa ng Lord. Kasi nga, di ba, sinasabi din po ng ating pastor na may mga bagay na akala natin tama, pero hindi tama sa paningin ng Lord. Amen? Akala natin yung ating ginagawa ay the best pa rin. Akala natin, okay, good naman, nanalangin ka, ikaw ay nagbasa ng Bible, pero hindi mo talagang totoong na nalugod ang ating Lord, hindi talaga natin totoong napangiti ang Diyos. Kasi ito lang yung bagay na iniisip nating tama sa ating paningin. Amen? Kaya po sinasabi dito, every time that we seek our God, we are reminded of what our purpose is. Kaya everyday po, kung gusto nating malaman, kung gusto nating ma-remind ang ating mga spirito ng purpose natin, araw-araw po tayong mag-seek, araw-araw tayong manalangin, araw-araw tayong magbabad sa kanyang salita. Amen? Araw-araw natin i-immerse yung spirit natin sa Panginoon. Araw-araw natin isik ang Holy Spirit. Amen? Araw-araw natin siyang kausapin. At huwag natin siyang kakaligtaan. Kasi tayong mga tao, puso natin, ito'y mabilis ma-deceive. Ang ating mga buhay, mabilis tayong ma-deceive sa nakikita natin sa mundong ito. Amen? Mabilis tayong ma-deceive sa bagay na ino-offer sa atin ng mundo. Amen? Kasi tulad ko po personally, sa mga pangarap sa buhay, kapag nakikita mo yung ganyan, nakikita mo yung mga, ako po, nakakakita ko ng mga tao na nakuha yung dream course nila, ganun. Nakikita ko yung mga tao na, ay naku, yung pinag-aaralan nila, ito yung dream ko. Pero pag alam po natin yung purpose ng Lord sa buhay natin, amen, hindi po natin siya iisipin. Kasi ang Lord po, every time that we seek God, ang purpose po nun ay para po magawa natin yung the best para sa Lord. Amen. Kapag nawala na yung pag-seek, pag nawala na yung paghahanap sa totoong puso ng Lord, nawala na yung paghahanap sa mga bagay na pwedeng ikangiti ng Panginoon, hindi na natin iniisip kung ito ba ay, sa gagawin ba natin, malulugod ba ang Diyos? Sa gagawin ba natin, mapapangiti ba natin ang Panginoon? Pero ang iniisip na lang natin yung tama sa ating paningin. At hindi po yun karapat-dapat sa Lord. Dapat every time, every day po ng buhay natin, ating po ibinababad ang ating sarili sa panalangin. Amen? Every time po na tayo gumigising, tayo bago matulog, ibinababad natin ang ating spirito sa ating Panginoon. Amen? Binababad po natin yung ating spirit sa ating Diyos. Binababad natin yung buhay natin. Nagpapasiyasat tayo ng puso natin. Sinasabi po, Lord, ngayong araw ako po ay nagkasala. Lord, ngayong araw ako po ay nagalit. Ngayong araw, Panginoon, ako ay hindi nakapanalangin. At kapag ginagawa po natin yun, doon natin nakikita yung purpose natin. Okay, Lord, ako nga po pala yung ginawa para sa'yo. Lord, ako ay nilikha para sambahin ka. Sabi, di ba sa Genesis 1:26, tayo ay nilikha ayon sa kalarawan ng Panginoon, kawangis. At doon natin nakikita na, opo nga Lord, kami ay ginawa para lamang sa iyo. Ginawa kami para sambahin ang pangalan mo. Ginawa kami para kayo po ay malugod at mapangiti. Amen? Kapag po nalilimutan natin, kapag parang nakakalimutan natin yung purpose natin, ano pong gagawin natin? Balik lamang tayo sa Lord. Tayo po ay mag-seek sa presence ng Lord everyday po ng buhay natin, everyday of our life. At ito po ay glory to God. Pinapractice po natin siya. Amen? Ito po ay ginagawa natin araw-araw. Kasi ang Lord po talaga, magpaparana siya sa iyo kung gusto mo talaga, kung ikaw ay nagsusumikap na isik yung presence ng Lord at magpaparana siya sa iyo, i-reveal niya sa iyo yung mga bagay na hindi mo maunawaan. Amen po ba? Amen. Yan, sabi dito, change is constant. Kapag sinabing constant, hindi po nagbabago. Yung pagbabago sa buhay natin ay hindi nagbabago. Ibig sabihin, everyday ng buhay natin, meron nagbabago. Kasi nga po, ngayon na ina-embrace natin yung ating destiny, araw-araw po mayroong nagbabago sa buhay natin. Hindi natin alam kung ito ba ay change for the better or change for the worse. Amen? Hindi natin alam kung ito ba ay tayo ba'y nagbabago para sa ikabubuti o sa ikakasama. Pero ang Lord po, tayo tinuturuan niya sa atin sa panahon ngayon na tayo po'y magbago para sa ikabubuti natin. Amen? Yung pagbabago po natin ay positive, hindi negative. Amen po ba? Amen. Sabi po dito, tayo po ay padagdag, hindi pabawas. Amen. Ang ating pong church, ang ating pong mga attendees ay padagdag, hindi pabawas. Ang paglilingkod mo sa Panginoon ay padagdag, hindi pabawas. Amen. Yung pagbabasa mo, pananalangin, yung oras mo, para i-immerse
sarili mo sa spirit, padagdag, hindi pa bawas. Kung dati, 30 minutes ka lang, ngayon naabot ka ng 1 oras. Amen? Ang ating pong love sa Lord ay padagdag at hindi pa bawas. Amen po ba? I-assess po natin, minsan pa yung ating sarili sa Panginoon. Kung ang ating bang love, yung ating pang service, yung ating pagsunod sa Lord ay dumadagdag ba siya araw-araw? Ako ba ay minamahal ko ba ang Diyos araw-araw ng aking buhay? Minamahal ko ba ang Lord? Dadagdagan ba yung pag-ibig ko sa Kanya? O nababawasan? Amen? Atin po siyang i-assess. Personally, ang aking pong bang love sa Lord ay naladagdagan? Ang pag-ibig ko ba sa Panginoon ay ganun pa rin? O siya'y nawawala na? Ang pag-ibig ko ba sa Lord ay tumataas, nagle-level up, or hindi na? Amen? Sabi po dito, tayo ay painit, hindi palamig. Amen? Tayo po ay habang tayo ay ini-embrace yung ang ating God-given destiny, tayo ay mas lalong umiinit sa paglilingkod. Amen po ba? Every time na po tayo nagsisik sa Lord, nadagdagan po yung ating desire para siya'y mapangiti. Amen? At sabi dito, tayo ay pasigasig at hindi patamlay. Sabihin mo nga po sa katabi mo, tayo ay pasigasig. Hindi patamlay. Amen? Habang tayo ay ini-embrace yung ating God-given destiny, tayo po ay pasigasig na umaharap sa Lord. Tayo po ay pasigasig na ibinibigay yung the best worship sa Panginoon. Amen po ba? Sa kabila po ng ating pinagdadaanan, kahit na hindi mo feel na umattend, hindi mo feel mag-worship, worship God anyway. Kahit hindi mo feel na manalangin, hindi mo naramdaman kasi ikaw ay pagod, worship God and pray to God anyway. Hindi po yun ang ating paglilingkod sa Lord ay hindi siya seasonal, hindi siya occasionally kapag gusto lamang natin. Dapat everyday po ng buhay natin, tayo po ay nagsisik sa Lord na dadagdagan yung ating pag-ibig, yung fire, yung apoy na binigay sa atin ng Lord, mas lalo pang nagliliyab. Amen po ba? Amen. Sabi dito, tayo ay merong pagsunod, hindi pagsuway. Sabi mo nga sa katabi mo, pagsunod, hindi pagsuway. Amen. As we embrace our God-given destiny, ang Lord po'y tinuturuan pa rin tayo maging masunurin. Amen po ba? Tinuturuan tayo ng Lord na bumalik sa, sabi nga, di ba, obedience. Ito ay worship natin sa Lord. Yung pagsunod kahit na mahirap, kahit na ano man yung pinagdadaan natin sa buhay, ano man yung mga trials, circumstances ng buhay natin, tayo po tinuturuan ng Lord na sumunod sa Kanya. Tayo po ay nagkakaroon pa rin sa puso natin ng puso na handang sundin ng Lord sa gitna ng ating pagsubok. Sinusunod pa rin natin ang Lord kahit na mahirap, nagsisumikap ka na isik yung Lord kahit na hindi madali. Amen? Kahit na hindi madali sa trabaho, kahit hindi madali sa bahay, nagsusumikap kang isik yung kalooban ng Diyos. Amen po ba? Amen? At dito po, ang Lord po ay tinuturuan tayo muli na tayo po ay taus-pusong isik yung ating Diyos everyday ng ating buhay. Amen po ba? Kasi kapag po ang ating pagsik sa Lord sa araw-araw ay tama, lahat po ng bagay na ating ginagawa ay susunod rin, magiging tama rin. Kung tama ka po sa Diyos, tama ka rin sa trabaho mo. Amen? Kung tama ka sa Diyos, tama ka sa pag-aaral mo. Amen po ba? Kung tama ka sa Diyos, tama ka sa pamilya mo at sa lahat po ng pinagkatiwala sa atin ng Diyos, tayo ay accurate. Amen po ba? Ayan, sabi po nga ulit ng Lord dito, na yung pagsik sa Kanya, ito po yung nagpaparemind sa atin ng ating purpose. Yung pagsik sa Lord ng totoo, yung pagsik sa Lord deep within our spirit, talaga ito po yung nagpaparemind sa atin kung sino ba talaga tayo. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, huwag mong kalimutan kung sino ka. Amen? Tayo po ay para sa Diyos. Tayo po ay nilikha para sambahin ng Panginoon. Tayo ay nilikha upang manalangin para sa isa't isa. Nilikha tayo ng Lord para tayo ay lubos na magtiwala sa Kanya. At nilikha po tayo ng Diyos for a great purpose. Amen? Hindi po po dito natatapos yung ating journey as we embrace our God-given destiny. Amen? Hindi po po dito natatapos yung ating layunin. Para po dito sa mundong ito, gagamitin pa tayo ng Lord sa ating kaklase, gagamitin pa tayo ng Lord sa ating mga katrabaho, gagamitin ka pa ng Diyos sa community mo. Amen? Gagamitin po tayo ng Lord sa bigger po na gawain. Amen po ba? Gagamitin pa tayo ng Lord sa ibang church. Tayo po ay magpapalakasan. At dahil po, ito'y mandate sa atin ng Lord, sinabi rin sa atin ng Diyos na tayo po yung mag-disciple, tayo po ay mag-win ng kaluluwa. Kaya po kailangan natin isip talaga ang Diyos. Kasi ito yung purpose natin eh. Kapag sinisip mo ang Lord, doon po tayo nagkakaroon ng desire na i-share din yung salita ng Lord. Amen po ba? At sa pagkakaroon po natin ng desire na yun, doon po mag-expand yung ating pong
territory dito po sa lupa. Din po yung gusto mangyari ng Panginoon. Amen po ba? Na tayo pong lahat ay makapagpadala ng kaluluwa, tayo pong lahat ay ma-share po sa ibang tao yung gospel na meron, at yun po ay unang-una pong sinasabi sa atin ng Lord na unang-una isip po muna natin ang ating Diyos. Amen? Unang-una po natin ipasiyasat sa Lord ang ating buhay, ang ating puso, ang ating paglilingkod. Araw-araw po natin ipa-assess sa Lord kasi maaaring akala natin tayo nakatayo pa pero totoo ay tayo buwal na. Amen po ba? Araw-araw natin isip na, Lord, tama po ba ang puso ko sa paglilingkod? Tama pa po ba ang puso ko sa tuwing ako nananalangin? Ako po ba ay nagiging totoo sa iyo? Ako po ba ay nagiging hipokrito? Ito po yung maging panalangin natin sa Lord araw-araw. Maging totoo tayo kasi ikaw at ang Lord lang naman yun. Amen? Tayo po ay nakikipag-usap sa ating Diyos at ang Diyos ay handa tayong tulungan. Ang Diyos po ay handa tayong tulungan kapag tayo ay nagsik sa Kanya. Handa tayong tulungan ng Lord na handa tayong tulungan sa ating mga pangangailangan kung tayo po ay taos pusong nagsisik sa ating Panginoon. Amen po ba? Sabihin nga po ng hallelujah ang bawat isa. Hallelujah! Ayan, at sa gabi pong ito, ayun po, iniiwan ko lang po muli sa inyo na ang pagsik po sa Diyos, ito po yung nagpaparemind sa atin ng ating purpose. Kung minsan nakakalimot po tayo ng purpose natin sa mundong ito, balik lamang po tayo sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. At yun lamang po, glory to God. At baka po may gusto pong idagdag po ang ating pastor. Ayan. Amen. Palakpakan natin ito. Ano agad ang ating team? Seeking God as we reach our God-given destiny. Pwede po kayo tingin at pakinggan niyo po ito maigi. Itong tinuturo kayo is reminding us, not us, even the preacher and the teacher, at sa mga magtuturo pa sa unahan. Makinig kayo maigi. Napaka-importante na the word seek is to pursue. That's the word. Malawak po makapangyarihan the word. Seek ye first the kingdom. Malawak po. Hindi ko siya itatouch ngayon. At pagka sa ganitong kailangan nyo lagyan nyo ng tema. Lagyan nyo ng narrative na kwento para mabigyan yung diin. Ano ba sinasabi na when you seek? Naalala ni si King David in Psalms chapter 27 verse 1 to 4. Napagandang kukunin ko po yung 1 and 2 and 3. Ang sabi noon ay, the Lord is my light and my salvation, whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life, whom shall be afraid? At pagdating sa verse 4, ang sabi, one thing I ask, that I will seek. Amen? Nakita niyo po ba yun? That I will seek. That's why, napaka-importante na itong pagtuturo natin every Thursday is lagyan natin ng kwento. Ng kwentong Biblia. Amen po ba? Na narrative. Ang ibig sabihin ng narrative. Para mas lalong sumusong. Kasi sa pagbibig ng Panginoon, yung salitang seek ay napakayaman. The word seek means to pursue, to understand, to learn. Amen. Napakayaman po ng salitang seek. Amen po ba? When you read the book of Isaiah chapter 55, when you seek me, amen, Isaiah 55 verse 6 hanggang verse 11. Pero allow me na sa gabing ito ay abang nagsusulat ako, the Lord impressed me, ang ganda ng scenery ni Sister Sai, na talking about seeking. Alam niyo mga kapatid, madaling magturo ng seek. Hello? Madaling mag-teach lang about seeking. Hello? But the question is, are you really seeking? Amen. After this? Madaling magturo, hanapin mo siya. Pero the question is, talaga bang hinahanap mo siya after this? Amen. Madaling magturo sa pagbibigay. Pero ang tanong, nagbibigay ka ba talaga? Madaling magturo sa pagsunod. Pero ang tanong, sumusunod ka ba talaga? Madaling magturo tayo manalangin. Ang tanong, nanalangin ka ba talaga? Madaling magturo about sa devotion. Ang tanong, nag-devotion ka ba talaga? One thing is preaching. Amen? One thing is seeking. Pero kailangan natin maunawaan, ano ba yung sinasabi ng Lord ng seeking? Letter S. Kunin nyo ito. I-acronym ko lang. Mabilis lang. Amen. S. About sa seeking. Spell seeking. S-E-E-K-R-I-N. Okay. Letter S means surrender. Every time you seek God, surrender your will to His will. That's the word. S. Yan yung letrang S. Sa araw na ito, nagsisik kayo. Hindi lang kayo nandito,
Kaya kayo nandito ngayon because you are seeking. Amen. At pag nilagyan mo yung S, surrender your will to His will. That's the word. That's the letter S. Sinusurrender mo ba yung will mo sa kanyang will? Again, sinasabi ko ulit. Madaling magturo. Nagkagaya ka nito. But one thing, after this, talagang ginagawa mo ba yung tinuturo mo? Amen po ba? Letter E. Mabilis lang. Letter S means surrender your will to His will. Letter E, encounter. Every time you seek, ibig sabihin, you have encounter. At pag ikaw ay na-encounter mo ang Lord, your life will be transformed. Ano yung S? Surrender. Ano yung E? Encounter. Tama po ba? Amen. So, kailangan na-encounter mo siya. The word seek, surrender, encounter. Letter E, again, means every time you seek God, ikaw ay na-equip. Na-equip ka. Sabi mo, equip. Letter E, equip. Next E is empower. You're equipped and empowered. Because every time you seek God, God is willing to equip you. God is willing to empower you. Kaya yung kayo na nandito ngayon, hindi na kayo para tumugtog. Every time you seeking God as we reach our God-given destiny, we surrender, we encounter, God is willing to equip and empower us. Amen po ba? Empower. Magiging kayo maigi. God is willing to equip your spirit in His Spirit. Kaya sa pagsisik mo sa presensya ng Panginoon, God is willing to equip you and to empower you. Amen. Amen po ba? May kausap po ba ako? Amen. Ano ulit yung S? Surrender. Surrender your will to His will. At ang E, encounter. Ang isa pang E is equip or empower. Letter E means equip your spirit in His Spirit. So every time you seek God, you equip mo, you allow yourself, your spirit to be equipped. Amen po ba? Pakinggan niyo ako maigi. Ito po ay may nire-remind sa atin yung Lord. Every time sinisik ng mga pastor, ng mga leader, ang Lord, makinig, yung sick na yun has a anointing na pag ikaw ay nagturo, there's something in you na nakikita ng mga taong yun. Because you are equipped and empowered. That's why the word sick is for the student. Sabi ko, for the student. Yung sick, makinig, yung sick is to understand, to learn, and to pursue. Kaya yung nagtuturo nito, the word sick is napakayaman. Noong si David ay hinahabol, one thing ang kanya ginagawa, tumatakbo siya papunta sa Panginoon. He always seek God's counsel. Amen po ba? Now, paano malalaman na yung taong iyon, tingin kayo sa akin, na yung kapatiran iyon, makinig, yung leader na iyon, yung mga life group na yung ginawakan, yung mga membro mo, yung mga life group, yung mga tao na sila ay araw-araw nagsisik, makinig. When they speak, pag sila nagpapasalamat, pumupukal yung empowering, yung equipping na meron sila. At ikaw mismo ay makakapagpapatotoo ka, makakapagsabi ka, sinasamahan ng taong yun. Sinasamahan siya ng Panginoon. Hello? That's why, itong acronym na SIC na ito, I'm so amazed. God is a gracious God. Ang bilis kong, glory be to God, ang bilis the Lord magbigay ng acronym. Amen po ba? Letter K. So every time you seek. Ano, letter K means to kneel. Saan tayo mag-kneel? We kneel in the realm of the King. Amen po ba? Ano yung K? Kneel. Kneeling means humbleness, humility. Every time we kneel, every time we seek God, we kneel. Amen po ba? Nag-kneel tayo in the presence of the King. O kaya, ang ibig sabihin, every time we kneel, we are pursuing,
Binabago ng Lord ang ating mindset at nagiging, makinig, ang letter K means nagkakaroon tayo ng kingdom mindset. Amen. Napagpala po ba kayo? Ano yung ulit yung S? Surrender, encounter, equip, or empower. Letter K means kingdom mindset or kneeling in the presence of the King or in His presence of the King. Letter I. Excited ako sa letter I. Every time you're seeking God, you inspired others to do greater things. Amen po ba? The letter I, inspired. In-inspired mo. Nagkakaroon ka ng, makinig. Nagtag nito, influence. You inspired. Hindi expired. Inspired. Hindi expired. In-inspired mo yung bawat isa. Amen. To do greater things. Because, bakit galing ka sa kingdom mindset? Galing ka sa K. Ngayon, nasa I ka. Amen. Amen po ba? Amen, church. Amen. Napagpala po ba kayo? Ako rin. Amen. Ano ulit yung I? Or inspired. Idagdag nito is slash. Ikaw ay nagiging influence sa lugar na yun. Amen. Letter N. Ikaw ngayon ay, makinig, you are now the word no. Sabi mo N-O. Lagi kang nagsasabi ng no. Saan no? No to compromise. May lakas ka ngayon loob na magsabi ng no. Why? Because lagi ka sa presensya ng Panginoon. Pakinggan ako malagi. Pakinggan ako magiya. Yung mga manampalataya na compromiser, hindi sila lagi sa presensya ng Lord. Because, tingin kayo, Pastor, pag ikaw ay laging babad, you seek God present, hindi ka compromiser. Tandaan nyo lang yan. Because walang galing kay Lord, na tunay na galing kay Lord, na compromiser. So, makinig, ano yung N? Ikaw ngayon ay kaya mo mag-say no to corruption, no to lagay, no to compromise. Amen? Palakpakan po natin ang Lord. Amen. Letter G. Task. So every time you seek God, you surrender, you encounter, equip, empower, inspire, influence, say, ikaw marunong ka na magsabi ng no to compromise. Letter G. Give what belongs to God. Give what belongs to God. At tabuhin po natin yung seeking. Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Thank you, Lord. Naunawaan niyo ba? Tandaan niyo lagi, mga kapatid. Don't trust sa iyong kakayahan. Ako di ako nagtitiwala sa kakayahan ko. Amen? Hanggat maaari, close your eyes and begin to ask in the realm of the dimension of the Spirit kung ano ang iyong ituturo. Again and again. Again and again. Sa mga nakaline up na natuturo, especially tayo ng mga leaders, makinig, mula sa araw na ito, seryoso ang pagsisik. Sabi ko po, seryoso ang pagsisik. Hindi po basta-basta. Seryoso po ang pagbabasa. Again, one thing ang pagsasabing magbasa ka, pero one thing kapag ginagawa mo talaga. Amen. Nakikinig po ba? That's called self-leadership. Seeking first. Makinig, nagmumula sa self-leadership. Amen. Amen po ba? Why, Pastor, na pa-importante? Tingin sa akin. Because ang mga taong nakatingin sa iyo, mayroong spirit yan. Alam nila pagkargado ka o hindi. Alam nila pag-aandap-andap ka o hindi. Especially your pastor, especially your leader. Sa patotoo pa lamang, alam nila pagkargado ka. Alam yan ng mga leader. Nakikinig? Nakikinig po ba kayo? That's why seeking is makinig. Bakit yung binabangit yung ulit-ulit yung seek? Kasi titingnan mo, yan din po ang laging nilulit-ulit ng Panginoon. Seek ye first
Kingdom of Seek ye God. first, and His, Righteousness. and all these things shall be added unto you. Walang i-add sa iyo si Lord pag hindi ka muna nag-seek. Amen. Walang kingdom i-add sa iyo ang Lord pag hindi ka nag-seek. Take note of that. That's why seeking means your personal intimacy kay Lord. Amen. Amen. Your personal intimacy kay Lord. Wala ka ngayong dating, kahit magturo ka, makinig, ay submit, kahit magturo ka ng kingdom, pero pag hindi ka galing sa seek, there's no power. Magiging teaching lang yun. Pero walang seeking, walang seek, there's no power. Because nagkakaroon lamang ng power yung kingdom sa iyo pag ikaw muna ay nag-seek. Amen. Amen po ba? Kaya learn to close your eyes and o kaya kahit bukas ang mata mo, learn to operate, be discern, maging discerning kayo. Lord, ito ba talaga ang aking i-share? Lord, not my will but your will be done. Allow the presence of God na mapuno ka. At yun yung time na nagsisik ka kay Lord. Amen? Amen. Amen? Kinakabahan si Alex, kayo si Alex yata magtuturo kay Lynn. But I release right now, Irish, you are a be bold, be brave. Sinamahan ka ng Panginoon. Amen po ba? You are in love kay Intonay. So, amen. But this is my encouragement sa bawat isa. Amen? Kasi marami sa inyong mga preacher and teacher and pastor sa inaharap. Merong, nakita rin ng Spirit, nakikita ko po talaga, based na piyan na ako, isa, kausap ko yung isa. Sabi ko, meron talaga dito sa atin magpapastor. Amen po ba? Praise God. Amen. Now, pero makinig, para maging powerful, anointed, ka, i-immerse mo lang yung sarili mo sa pagsisig. Amen. Amen. Tapuan niyo ba ulit? Ano yung S? Surrender. E. Encounter. E. Equip or empower. K. Heal. I. Inspire or influence. N. Not to compromise. G. Give what belongs to God. Praise God. Malakpakan po natin ang Panginoon. Glory be to God. Now, sa gabing ito, let's have some, kasi nag-pray na tayo. Amen po ba? Amen. Karoon po tayo ng divided session na mag-pray. Dito po yung mga lalaki, diyan po lahat yung mga babae. Ay, kasi kanina nag-pray tayo. Una pa lang nag-pray na tayo. Amen po ba? Pag-pray po tayo, Pastora, mag-lead sa babae. Ha? Si Ate Lenina. Okay, dito tayo sa lalaki. Pray tayo. Tapos sa babae. Now, pag-pray natin, yung planning for this year end, pag-pray natin yung mga bagay na in-store sa inyo ng Panginoon. Isama nyo po sa prayer ito, yung magiging D1, D2, and D3 sa January, isama nyo rin po sa prayer. At sa mga estudyanteng papasok. Amen po ba? At higit sa lahat ay ipag-pray nyo yung pastor, ang leader, at ang higit sa lahat, ang ating finance at ang ating hagay. Ulit-ulit po kayo sabi siya. Amen po ba? Sin-divide po natin para di po lagi tayong, sige po, go lang. Okay, pray ka dyan. Tapos pag may prayer request yung katabi nyo, at gusto nyo ipag-pray, pag-pray nyo ha, huwag kayo maya. Okay, kung ngayon pa lamang, ngayon para medyo makabuelo kayo, pwede rin kayo mag-reflection bago kayo mag-pray. You can do it. Solid lang, mabigat mo dyan.
Begin to pray, all pray, pray, pray. Let's stir up the gifts. Let's pray in the Spirit. Yes.
Praise the Lord. Praise God. Praise the Lord. Praise, praise, praise. Teach us, O Lord, how we pray. God inhabits the praises of His people. Oh, thank you, Jesus. Oh, thank you, Holy Spirit. Oh, Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you, God, the Holy Spirit. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Jesus. Thank you, Jesus. Yes. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Yes, God the Holy Spirit. Oh, Ramashaka. Sela Bahaku, Yekini, Yena Mahu. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Amen. Amen. Thank you, Holy Spirit. Father God, maraming salamat. Sa gabi ito, we just thank you for all the vision, open heaven, keys to the kingdom, and now we are partaking the crossover, embracing our God-given destiny. Oh, hallelujah, God, the Holy Spirit. Sige po, mali tayong tumayo. Hallelujah, praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. The Word encourage us. Gusto mo may gawin sa atin ng Lord as a believers, meron tayong gagawin upang mapangiti natin ang Panginoon. At lagi nyo tatandaan, kapag napangiti natin ang Panginoon in the realm of seeking Him, kahit hindi natin hinihingi ay bibigay sa atin ang Panginoon.
Father God, in the name of Jesus, Lord, salamat sa gabing ito. We do believe na lugod ka sa amin. Lord, not our righteousness, but the righteousness of Christ in us. Lord, by God's grace, we just thank you na kami nakakatayo as we pursue, as we learn, Lord, to seek you, more of you, more of heaven. Panginoon, hindi lamang ito basta word, yung seeking about the kingdom, or to seek you, but this is a life. This is a lifestyle. Lord, without seeking you as our Master, as our Lord, as our King, as our Savior, our life, Panginoon, is nothing. Thank you, Lord, that you just allow us to seek you, Lord, higit sa lahat as our Daddy. Lord, thank you na tinuring mo kami bilang mga anak mo. Can you lift up your hands to be honest na ikaw ngayon ay you are weak. And the Bible say, and the song sounds like this, let the weak say, I am strong in the Lord. Allow the presence of God to renew you. And just lift up your hands and say, Lord, ako po yun. And I'm allowing you, God, the Holy Spirit, God, to renew. Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Father God, in the name of Jesus, tonight is another night. Lord, sa isang linggo, isang beses kami nagsama-sama upang manalangin at hanapin ka. And my prayer, O Lord, na hindi lamang po magtatapos every Thursday, kung hindi, you will find us faithful na gabi-gabi sinisig ka namin. Umaga at gabi, hinahanap ka namin. Lord, because we are accountable what we talk, what we speak, we are accountable. And let us, Lord, give us, Panginoon, strength and courage. Lord, i-complete nyo kami. Give us more strength kahit mamaya, O Lord, upang ang mga tuhod na ito ay may luhod pa sa iyo minsan. Ang mga bibig na ito ay mapapulihan ka. At Lord, allow us, Lord, na maging habit na hindi lamang pag Thursday, kundi Panginoon araw-araw na hinahanap ka na sa aming unan, sa aming tabi ay ito ang aming kausap. Lord, allow us, O Lord, na mapulo kami kagaya ng teaching na aming narinig. Seeking, Lord, is not just an easy word. Lord, we need to pay the price. And we need your grace to do greater things, impossible things. Lord, I pray that the church, the leaders, the workers, the members, Lord, and I pray, the Lord, that from your servant, we, as your servant, Lord, we humble ourselves in your presence, O God. Lord, as we lift up our hands, Lord, I just thank you every time we seek you, Lord. Every time we seek you, every time we seek you as a family, as a church, Lord, every time we unite in seeking your praise, in seeking your will, Lord, there's a provision, there's a miracle, because in unity, there's a provision. Father God, Lord, all worship you. This is my prayer. Lord, from Pastor Abati, to Brother J.D., to Marita, Lord, kay Jaja, Lord, kay Sayo, kay Angeline, kay Len, kay Allison, kay Irish, kay Ivan, Panginoon, kay Sayo, Lord, sa lahat ng part ng worship you, Lord, kay Mami, kay Sister Annabelle, Lord, I pray, Lord, that it's that to seek you day by day, Lord, as a part of worshiping, kaya I pray, Lord, to all worshiping, my prayer, Lord, will you teach us, now lift up your hands, the accidental na singing, ang ating pinag-uusapan, Lord, we want to learn to pursue more of you, Lord, enlarge the capacity of our spirit to perform, and miracle comes from heaven.
Lord, let a miracle happen tonight. Provision happen tonight. Lord, just thank you sa ushering ministry. Enlarge the capacity of ushering ministry. Enlarge the strength. Anoint Brother Jonathan. Lord, to do the greater things. How to ushering that making of faith. I pray, Lord, that you anoint Brother Jonathan, Sister Lenny, Elaine, Maureen, and Brother Alice, the Lord of ushering ministry. Lord, is paganda ng paganda, mabuti ng mabuti. I just thank you, Lord. Lord, to all dance ministry, kay Kay, kay Mike Layton, sa lahat ng dance, I just thank you in the name of Jesus. Lord, to all elders, Lord, I pray kay Ate Vivian, kay Brother Jonathan, kay Brother Jamie, kay Sister Mary. I pray to the elders of the church. Lord, I just thank you that you empower them, you enlarge their capacity. Lord, I just pour out. I thank you for the anointing. Lord, thank you for the pastor's staff. Lord, kay Maika, kay Elaine, kay Maureen, kay Kay, kay Linton, kay Irish, kay Cyril. I just thank you that the pastor's team, pastor's team, are anointed, equipped, as I like as of you. I just thank you for the ministry head, Sister Dabong. I just thank you that the evangelism team will never be the same again. More soul added in the kingdom of God. More life added in the kingdom of God. Lord, I just thank you to the external and internal workers sa mga part ng J Ministry, sa mga part ng Life Group, sa mga part, Lord, ng Children Ministry. I just thank you that this year is a harvest year, and the next year, 2025, is a year of expanding, a year of embracing our God-given destiny. I just thank you, Lord, sa lahat. Come on, can we pray sa lahat ng mga house church? Lord, I just pray sa house church, life group, sa Mendoza na Siguradong family, more soul added in the kingdom of God. Lord, I just thank you. Every time pinapagamit nila ang kanilang bahay para sa iyong salita, Lord, hindi sila maglalak, hindi sila maubusan, hindi sila magkukulang. Higit at sapat ang iyong ibibigay sa kanila. Lord, I pray for the healing and touch. Lord, ganun din sa Balanga, sa Ulan House Church Life Group, sa Enriquez Life Group, Lord, sa Ramos Life Group. Panginoon, in the name of Jesus, sa lahat ng umaattend sa Balanga House Church and Life Group, in the name of Jesus, at sa mga nabubuksan pang mga life group, I just thank you that the life and provision, ganun din sa San Vicente, Lord, kina Brother Ramir, in the name of Jesus, Lord, in-extend mo ang gawain ito, more soul added in the kingdom of God sa San Vicente. Lord, ganun din sa Camellia, sa Ranine family, I just thank you, Lord. Lord, more soul added in the kingdom of God. Ganun din, Panginoon, sa Bautista, I just thank you that the harvest is so plenty. More soul added in the kingdom of God. Lord, I just thank you for the harvest of children. The children ministry will never be the same again. Lord, I just thank you for the support comes from heaven. You will use a people, Panginoon, to plan, pondohan, Panginoon, ang gawain ito in the name of Jesus. Because you are our Jehovah Jireh, who shall provide our needs. I just thank you, O Lord, sa women's. Lord, I just plead that mag-manifest ang women's. The women of Esther ay nagmamanifest sa kabuuan ng women's. In the name of Jesus, I just speak covering, unity, and life
sa women's ministry. Ganon din sa men's of Joseph. I just say to the man of Joseph is a man of integrity. Man with a divine fear with God. I just say to the man of Joseph is paganda ng paganda, pabuti ng pabuti, at parami ng parami. Lord, I just pray sa lahat ng youth. Lord, I just pray that the love of God be upon them, bind them. Lord, I just rebuke, Lord, all evil character, I rebuke you in the name of Jesus. All bitterness, lie, deception, fornication, adultery, I rebuke the spirit in the life of youth ministry. And I speak right now, yes, right now, Lord, in the name of Jesus, that the character of God will be seen in this youth. The young bro, if the youth a place overflow, I just thank you, Lord, that love and unity, Panginoon, humbleness, humility, submission, courage, Lord, faith, hope, grace and mercy, Lord, ay meron sa mga young people na ito. Lord, just thank you, Lord, that they are the next generation, Lord, na sasabot ng baton. Sila ang next in line sa leadership. And I pray mula sa young pro, sa leaders, in the name of Jesus. Hallelujah. My prayer na lahat ng pangit na ugali, surrender it. Character, attitude, in the name of Jesus. As you pursue the kingdom, you seek, habang sinisik mo ang kingdom, God wants you to be humble, submissive, in the name of Jesus. Oh, I don't know kung bakit ganito yung prayer, but God wants you to be real, genuine, as you pursuing Him in the realm of the Spirit, in the name of Jesus. Hallelujah. God is talking to you right now in the name of Jesus. He is willing to answer your prayer. But one thing na naghahadlang sa Kanya na makagalaw sa buhay mo, you don't allow Him to take over yourself right now. In the name of Jesus, Lord, just thank you ng lahat ng ministry na meron ng iglesia nito, na ikaw ang nagmamay-ari, ay pinupuspos mo ng kabanalan, pinupuspos mo ng iyong biyaya. Dahil sa iyong biyaya, dahil sa iyong kabanalan, kaya kami tumatagal. Lord, just thank you, God, na Lord, from your servant, I humble myself. Lord, kung paano kami sinamahan ng unang taon, 2 taon, 3 taon, makapata 5 taon, Lord, higit mo kami sasamahan sa pang-7 taon, pang-8 taon, hanggang sa marami pang taon. I praise you and magnify you. Lord, miracle happen. Lord, thank you, Jesus. Thank you, God, the Holy Spirit. Thank you, Father. Lord, in the name of Jesus. In Jesus' name. Amen. Tayo po magbigay niyo, Lord. Akin na po yung Max.